Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin ito pong inilabas po o pinahayag po ni Congressman Kiko Barsaga ng Cavite dito po sa kanyang social media, mga kababayan. Lalo-lalo po yung nangyari po na kaguluhan po sa Venezuela. Dahil alam naman po natin na putok po ito sa buong mundo ang pagdakip po sa presidente po ng Venezuela na si President Nicolas Maduro, mga kababayan. Dahil po ang sinasabi pong kaso daw po nito ay sinasabing pulburon, mga kababayan, coke. Kaya po ang pinalabas po rito na pahayag sa kanyang social media ni Kiko ay baka daw po sumunod na ang Pilipinas, mga kababayan. Ito po ang pag-usapan natin. Komentuhan po natin. Ito pong pinahayag po at pinost po ni Representative Kiko Barsaga sa kanyang social media. Ayan po, mga kababayan. Ayon po kay Congressman Barsaga, pinasabog ang Venezuela dahil may pulburon lord. Dahil daw po may pulburon lord silang presidente. Natatakot ako na baka susunod tayo. Susunod na tayo. Biruin niyo po yun. Ayon po kay Representative Kiko Barsaga, pinasabog ang Venezuela dahil may pulburon lord silang presidente. Natatakot ako na baka susunod na tayo. Ayon po kay Representative Kiko Barsaga, mga kababayan. Dahil inakusahan po ng Amerika na pulburon na kartel ang presidente po ng Venezuela. Kaya po yan ang kaso po ng Venezuela na pinag-uusapan po sa buong mundo, mga kababayan. At ito po, pakinggan din po natin ang balita, mga kababayan. At iseta po natin. After Zaldic Pangulo ng Venezuela na si Nicolas Maduro at kanyang misis. Kasunod dito ng pambobomba ng Amerika sa Venezuela. Ay kay President Donald Trump, kinasuhan si Maduro dahil sa drug trafficking. Good night. Happy New Year. Hello. Happy New Year. Bienvenido. Good night. United States again. Ikinabahala naman ito ng United Nations at iba pang bansa habang ang Pilipinas nanawagan ng payapang pagresolba. Nagulat ang mga taga-Venezuela sa biglaang mga pagsabog doon Sabado ng madaling araw, hapon naman dito sa Pilipinas. Sa gitna ng dilim, sunod-sunod din ang paglipad ng mga helicopter sa himpapawid ng kabisera ng Caracas. Pag-atake na palaya ng Amerika na kinumpirma ni US President Donald Trump. At my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. Higit pa sa pagbilay sa mga Venezuelan military installation ang kanilang pakay. Dinampot ng elite unit ng US military ang kanila mismong Pangulo, si Nicolas Maduro, at ang kanyang unang ginang na si Celia Flores. Inilipad sila pa Amerika at pagdating sa New York, idinerecho sa US Drug Enforcement Agency para harapin ang iba't ibang kasong may kinalaman sa droga, kabilang na ang narco-terrorism conspiracy at cocaine importation conspiracy. Batay sa mga inilabas na dokumento ng Yan po, mga tambay, ang kaso po ng presidente po ng Venezuela ayon po sa Estados Unidos, mga kababayan. Pulburon at coke, mga kababayan. At galit na galit po ang bansang Amerika sa pulburon at coke, mga kababayan. Kaya po ang ating bansa ay hindi kaya nasasakop na ng narco politics.
at umiiral po ang napakarami po at lagana po sa buong bansa at pati po ang Pangulo ng bansa ay may issue po sa atin. Ang ating bansa po, ang Pangulo ay may issue po ng pulburon, gumagamit ayon sa kanyang ate. Hindi po ba ng pulburon at coke? Kaya nga po ito po pinost ni Congressman Barsaga ay nababahala po siya mga kababayan. Nababahala po siya. Baka po ang sumunod na raw po ay ang Pilipinas. Dahil ang presidente ng Amerika ay galit na galit sa gumagamit ng pulburon mga kababayan. At baka ang Pilipinas ay ginagawa na rin pong negosyo ang pulburon. Hindi kaya mga kababayan? Yan po ang pinost po ni Kiko Barsaga na pinasabog ang Venezuela dahil po sa issue ng pulburon. Mga kababayan. Kaya nga po ang hiling po ng ating mga kababayan, kailan naman kaya susunod ang mga salot na gumagamit ng pulburon sa ating bansa. Kaya nga po, magkaiba po ang ating bansa sa Estados Unidos. Sa Estados Unidos po mga tambay, sinusugpo po ang issue po at ang bisyo na pulburon. Samantalang sa ating bansa, yung mismo pong lumalaban sa bisyo ng pulburon, ipinatapon pa, kinidnap pa, at pinatapon sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC, yung lumalaban sa pulburon. Unbelievable. Kaya pala pinatapon dahil siya mismo pala ay gumagamit ng pulburon ayon sa kanyang kapatid. Kaya yan po si Kiko Barsaga, lumalaban po yan, lalo-lalo po sa korupsyon. Nilalabanan po ni Kiko Barsaga, kaya nga po siya nasuspinde. Nasuspinde po siya ng sinasabi po ng House of Representatives sa ethics po, ay nasuspinde po siya ng sinasabing 2 buwan daw po. At ganun din po ang ginagawa nila sa isa pang representative ng Batangas na si Leandro Lebiste. Hindi po ba? Siya rin po ay naharap din po sa ethics complaint, mga kababayan. Kaya po sa mga darating na araw, baka po yan ay masuspindi rin. Ganyan po kasistematic po ang gobyerno ng binagongang Pilipinas. Pag lumalaban ka sa pulburon, ipatatapong ka. Pag lumalaban ka sa korupsyon, pasususpindi ka. Pag lumalaban ka sa korupsyon at gusto mong palitan ng liderato ng korap na gobyerno, sakasuhan ka na inciting to sedition at rebellion. Yan po ang nangyari naman sa isa pong retired general na si General Pokis, mga kababayan. Hindi po ba? Siya po inaresto po kanina, mga kababayan, nang wala rin pong due process yata at wala rin pong abogado na nakasama dahil hindi po pinalapit ang abogado na si Atty. Topacio. Ganyan po katindi ang ating bansa, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang pinahayag po ng isang nasuspindi, sinuspindi nila na isang representative ng Cavite na si Kiko Barsaga. Mabuhay po kayo, Kiko Barsaga, at darating naman po ang panahon na sila naman po ang uusigin ng batas sa mga ginawa po nila sa ating bansa, na grabe po sila humawak na kapangyarihan kahit po ito ay labag na at karamihan ay bendalo pa, mga kababayan. Thank you po sa gusto po natin tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Mabuhay po kayo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, Gay at Chena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chidorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jobelin Watanabe ng Japan, Jim Aris ng United Arab Emirates, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hersho ng Canada, Kingston ng Hong Kong, at Beichi Chiyoko. Thank you po at mabuhay po kayo. Ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At syempre po mga kababayan, yung dasal po natin, pagsamasamahin po natin
na tayo pong lahat ay maingatan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulo, na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makabalik na po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. Ingat-ingat po tayo mga kababayan at syempre po, God bless po sa ating lahat. God bless po sa inyo. Konting taste lang po mga kababayan. Hindi naman po sila panghabang buhay sa mga posisyon nila. Magwawakas din po ang mga kasamaan nila, mga kababayan. Ingat-ingat po. Bye-bye.